Alam mo, pag meron silang plano, isasagawa lahat nilang yan. Yung mga ginagawa dyan sa mag-ama, dyan sa pamilya, pati ngayon sa bahay, gustong i-raid. Ang takot ko dyan, maplantahan ng mga kung ano-anong ebidensya, dokumento habang gawa ng raid. Kaya ang aking mungkay kay Ma'am Hanilet, kailangan yung mga abogado nandiyan na sila sa bahay bago magkaroon ng raid. Pero wala pang kung baga, hopefully, dahil maraming tao na nakaabang dyan, umatras sila. Pero ang balita ko talagang nakakuha sila ng search warrant. Hindi ko maintindihan bakit ka magsi-search warrant dito sa mga kamag-anak ng Presidente Duterte at sa bahay niya. Sir, balik... Lamang ang layunin nun. Hinaharas mo ang buong pamilya. Talagang patuloy na pinibigyan mo ng masamang imahin para bang pinalalabas mo mga masasamang tao ito. Kaya kailangan i-raid natin ito. Tinatago ito. Ayan ang pinaka-overall na strategy nila. Siraan. Propaganda nila yan Kasama lahat yan sa kanilang propaganda. Ang layunin niyan, yung 2028, talagang doon nakatutok yan. They have to be destroyed. The Dutertes have to be destroyed. They have to be eliminated. Physically, legally, or lahat ng pamamaraan. Basta kailangan mawala yan sa political landscape sa 2028. Either i-impeach mo yan, tanggalan mo ng posisyon, o kaya i-demanda mo, ipakulong mo. Kaya ngayon, napakulong na nila. O kaya kasama lahat yan Politika lahat yan. Sir, dahil po sa politika, isa po sa mga pinakatumatak po sa ating comment section doon sa naging statement ni Pastor, ang katagang un-Filipino. Tinatouch po ni Pastor yung ating cultural sense na tayo mga Pilipino, tayo po'y magaan, tumatanaw ng utang na loob at may respeto sa kapwa. Pero pag narinig daw yung salitang un-Filipino, Attorney Sal, sabi ng ating mga nagko-comment, Marcos agad ang kanilang naaalala. Sir, the word un-Filipino quoting from the statement of our beloved pastor. Your thoughts, sir? Kaya ako, hindi na ako pupunta doon sa un-Filipino. Pupunta na lang ako doon sa simpleng konsepto. Meron tayong batas. Meron tayong saligang batas. At nakatakda lahat doon ang pamamaraan kung paano mo ididemanda, aarestuin, ididitinig, ipakukulong, sesentensyahan ang isang akusado. At yung lahat na yan ay nilabag nila. Wala silang inobserba sa lahat ng proseso ng batas. Maliban pa dyan, ang pinakamatindi dyan, ipinagkanulo ng gobyerno ito. Isinorender, can you imagine, sinuko mo yung kalahi mo, meron kang sariling sistema legal, kung totoo yung sinasabi mong meron siyang nagawang krimen, dapat idinimanda mo yan dito. Bakit ibibigay mo? Kayo na rin ang nagsabi, ang gobyernong ito na rin ang nagsabi, na walang jurisdiction, dahil tayo ay may sariling sistema legal, ito'y malusog, ito'y lumalakad, marami na tayong inusig, marami na nakulong, marami na nagdusa. Bakit naman itong kay Presidente Duterte, hindi mo na nga dinimanda rito, isinuko mo pa sa dayuhan. O yan, pwede sabihin, sa halip na maging Pilipino ka, kapwa mo Pilipino, para kang sa panahon ng Hapon. Yung tatakip ng mga bayong, tinuturo nila yung mga kapwa nila. Ganun ang ginawa ng gobyerno ito. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, tinawag po ni Senator Ronald Bato de la Rosa na taksil si Pangulong Ferdinand Marcos matapos ang iligal na pagkakaresto kay former President Rodrigo Duterte sa bisa umano ng isang arrest warrant mula sa ICC. Si Val Divina Gracia sa detalye. Dismayado si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga naging kaganapan ngayon.
Anya, ramdam nito ang matinding pagtataksil ng kasalukuyang administrasyon sa naging papel nito sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam sa Senado, emosyonal na inamin ni De La Rosa na hindi niya inaasahan ang ginawang kooperasyon ng gobyerno ni Marcos Jr. sa ICC. Malinaw niyang natatandaan ang pangako noon ni Marcos Jr. na hindi magkikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC pagdating sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Pero kabaligtaran ang ginawa nito. Feeling betrayed. Feeling betrayed. Betrayal to the max. Ayon sa senador, labis siya nasaktan sa ginawang pagtalikod ng Marcos Jr. administration sa pangakong ito, lalo na tila nagmadali ang gobyerno na ibigay si Duterte sa ICC. Ito'y sa halip na iproseso muna sa loob ng sariling sistema ng hustisya ng Pilipinas. That's a very flimsy alibi for me. So that's a very flimsy alibi that only goes to show that talaga sila interesado na i-commit si President Duterte doon sa ICC. Hindi malagdarasin sa local courts natin yung inaresto nila. Diretso ka na binyahe. Masyado silang atat na atat. As the President, you can reject outright. Sorry, we have commitment sa inyo. Pero at this time, hindi namin kayo pwede magbigyan dahil we do not recognize the jurisdiction of ICC sa aming bansa. Maintindihan naman yan ng Interpol eh. Kaugnay nito, mariing itinanggi ni Senator De La Rosa na siya'y nagtatago matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa bisa ng warrant mula sa ICC. Iginiit ng senador na siya'y patuloy na lumalabas at isinasagawa ang kanyang normal na mga aktibidad kabilang ang pangangampanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi ako nagtatagot. Dito lang ako. Nagkampanya ako sa mga bundok-bundok ng Surigao at Agusan. Ginawa ni De La Rosa ang paglilinaw matapos kumalat ang espekulasyon na maaaring nagtago na ito upang maiwasan ang posibleng pag-aresto sa kanya. Si De La Rosa na kapwa-akusado ni Duterte sa kaso ng Crimes Against Humanity kaugnay ng umano'y madugong giyera kontra droga ay nagpahayag ng kahandaan na harapin ang anumang legal na aksyon laban sa kanya. Yeah, I will live a normal life. I will lead a normal life unless warrant is being served. Sir? If warrant is being served, is to be served, then I'm ready. Dagdag pa ng senador, kung sakaling ilabas na ang kanyang arrest warrant, handa siyang sumuko at samahan si Duterte sa detention. Magpapaarest ako pag may arrest warrant na. Paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado para hindi ko papasukin doon? Di ba? Hindi ko papasukin. Sa kabila ng kinakaharap na kaso, patuloy ang paninindigan ni De La Rosa na hindi siya magtatago sa batas. I can run. The Philippines is too wide for me to hide. I can run. And I can use some connections to hide. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News. Attorney Sal, Taksil, CBBM, ayon kay Senator Bato. Kasi, kung matandaan po natin, katunayan itong programang ito, pinuri siya. Sabi niya, walang jurisdiction dahil kumalas na tayo dyan sa ICC. Yun ang teorya na sinunod niya. Kasi, alam mo MJ, dalawa ang teorya ng walang jurisdiction. Tatlo pa nga. Ang una, yung sinasabi ni Presidente Duterte na mula sa pool, wala kayong jurisdiction sa bansang ito. Kapagkat yung batas na lumikha ng ICC, yung Rome Statute, ay hindi naman nalathala sa official gazette. At yan ay requirement, mandatory yan. In fact, maliban pa dyan sa civil code na sinasabi na ang isang batas ay magkakaroon lamang ng lakas, ng buhay, kung ito'y may lathala para malaman ng tao kung ano ang mga kalakaran na hindi niya pwedeng dapat gawin at kung yung ginawa niya ay mananagot siya. Kaya yan, isang mandatory requirement na tinatawag para magkaroon ng puwersa, magkaroon ng force and effect ang isang batas. Kaya mulat sa poll, sinasabi na nga ni President Duterte, and I agree 100%, na talagang walang jurisdiction. Lalong-lalo pa ang Korte Suprema sa kaso ng Tobera
Sinabi ng Korte Suprema, yan ang sinasabi ng batas natin. Pag hindi mo yan nilatala, wala, hindi na buhay. Wala, patay. Walang batas na dapat patupad. Walang dapat na sundin kasi nga walang batas. So, walang jurisdiction. Pero dahil nga sinasabi ng mga iba na hindi, pumasok tayo sa treaty. Meron tayong pinirma na tratado At yan ay naratify ko ng Senado. Kaya, miyembro tayo. Yan ang teorya. Pero dahil nga sa aking legal advice, na kung yan lang ang problema nyo, di kumalas tayo. At kumalas nga tayo ng March 17, 2019. So, wala na. So, that's the second theory. Kumalas na tayo The first theory is, you never acquire jurisdiction over us simply because your law has no force in effect at the inception. Ulat sa pool. Pangalawa, kung meron man na tayo naging miyembro, kumalas na nga. So, dalawa na. Wala kayong jurisdiction. Yung pangatlo pa, dahil lang pinagpipilitan kasi nung miyembro kayo, nasimulan na namin ang investigation. Mali na naman sila ron. Kasi hindi naman investigation ang ginawa nila. Ang ginawa nila, pinag-aralan nila, iniimbestigan nila ang kanilang mga sarili at yung mga kalakaran kung maaari silang pumasok, kung maaari silang kahit na wala na yung estadong miyembro, pwede pa silang makialam. Kasi nga, yung principle of complementarity yung tinatawag, kahit na miyembro ka ng ICC, pag yung miyembro ay may kakayahan na usigin ng mga kriminal at malakas ang kanilang sistema legal, hindi ka pwedeng pumasok. Makakapasok ka lang kung walang kakayahan. At kung may kakayahan man, ayaw usigin. Hindi ba nagkaroon pa nga ng palitan dyan? Kasi sinasabi ng gobyerno na huwag na kayo mag-imbestiga kasi malakas ang aming sistema legal. Pero sabi ng ICC, hindi. Papasok kami. Mali sila kasi wala naman talaga silang investigasyon. Ang ginawa nilang tunay na investigasyon, kaugnay sa kaso, siguro 1 taon at mga ilang buwan pa bago nagsimula yung investigation proper. Kasi tingnan niyo ang record, yung solicitor, special prosecutor ng ICC, humingi ng pahintulot sa ICC na kung pwedeng magsimula na yung kanilang investigasyon. At pinayagan naman sila. Pero that was after matapos tayong mag-withdraw. Kaya on all fours, sa 3 rason na binigay ko, wala talaga silang jurisdiction. Yan ang palagi nakakalimutan. Kaya pag sinabi mo na yung warrant of arrest, sabi ni Senador Bato, hindi ako tatakas sa warrant, ako'y nakahandang sumunod dyan. Hindi, Senador Bato, mali ka dyan. Yung warrant of arrest, illegal Ba't ka susunod sa illegal? Hayaan mo sila. Wala silang jurisdiction. Ang ginawa nila ni Presidente Duterte, talagang illegal. Ang masahol dyan, illegal na nga, wala na nga jurisdiction. Itong gobyerno natin na itinakda ng saligang batas na ipagtanggol, proteksyonan mo ang estado, ang bansa, ang soberentiya, ang mga karapatan. Ito pa ang